Paano nga ba mag-file ng kaso sa Saudi labor laban sa employer or agency or company? By the way, ako si Rob Kevin Bautista, isang OFW dito sa Saudi Arabia at ngayon ay nasa sitwasyon kami na naghintay na ako ng second hearing namin. By the way, bago tayo magsisimula, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel na ito, please do subscribe and click the bell icon para naman ma-notify kayo kapag may bago tayong upload. So, ang case namin kasi dito, tapos na yung kontrata namin nung May pa. Dapat nung May pa kami nakauwi, pero ngayon, 3 buwan na kami na stay dito. Stranded na kami 3 buwan dahil di kami binigyan ng aming employer or agency ng exit visa at ticket dahil kailangan pa daw nilang i-renew yung ikama dahil expired na rin ng 3 buwan. So, nangyari, para kami follow up sa aming agency or sa employer, maging sa pulo. Araw-araw, laging na-update pero walang nangyari. Puro na lang inshallah, puro pangako na ipaprocess pero walang assurance. So, ang nangyari, nung July, is nag-file na kami ng case sa labor, Saudi labor. So, saan kami nag-file ng case? Punta kayo sa polo. Pagpasok nyo sa polo, itanong nyo sa yung umupo sa front desk, bang tawag doon? Tanong nyo saan yung office ng Saudi labor. Doon kayo mag-file ng case. Tapos pag kita niyo yung room na yon, hingi kayo ng paper doon, sabihin niyo doon sa babae na magfa-file kayo ng case, tapos bibigyan kayo ng form. I-fill out ninyo kung ano yung reklamo niyo, salaysay at mga details. Pagkatapos, tatawagan lang kayo, may mga number yon kung pangilan kayo, tapos dadalhin mo na yung form na na-fill out mo. Doon, i-encode nila lahat ng mga details, i-open nila yung NAFAT mo. Tapos, magkakaroon ka na, magte-text agad sa'yo itong wait lang. It's HRSD. Ayan. Magte-text sa'yo. Bibigyan ka na ganyan, may schedule agad na anong schedule ng hearing mo. So, dahil Arabic yung message, i-copy-paste mo lang to, punta ka sa Google or sa mga application na ChatGPT para translate to English para mas mabasa mo siya or translate Tagalog. Tapos nakalagay na mag-install ng Webex na apps. So dito, nung unang hearing ko is August 4. So nag-install ako ng Webex apps at nung August 4, kinili ko na lang, pumunta agad ako nung before time ng hearing ko or yung malapit na yung oras ng hearing ko, pumunta ako dito sa SMS yung sa text ng HRSD, tapos kinili ko tong Webex na apps. Tapos dinala na ako doon sa application kasi nga naka-install na din naman ako. So dinala na ako doon sa mismong apps para siyang Zoom. So doon sa first hearing is Arabo yung parang judge ba tawag doon. Since Arabic yung salita niya, meron ka ng automatic doon na sa baba din merong Filipino translator. Kung ano sinasabi niya, itatranslate niya sa iyo at sabihin mo kung in Tagalog, tapos siya naman mag-translate to Arabic. Ang translator ko si Sir Sami yun. So, sa unang hearing, hindi sumipot yung employer namin. Kaya ang nangyari sa second hearing, dahil sa first hearing pa lang, hindi na sumipot yung employer namin, sabi ng judge na balik kami sa pulo. Yun din sabi ng ng translator ko na kailangan bumalik sa pulo doon sa kung saan kami nag-file ng case para sa another hearing schedule. So pumunta kami doon at in-encode ulit, nag-fill out ulit ng form, and then ayun, ngayong naka-receive ako ng message na after 1 week, after 2 weeks, ng pag-file ko ng sa schedule ng second hearing, is yun yung schedule ko is ngayong August 26. Mas mabuti mga sa akin, mas maaga yung kasamahan ko 2 buwan ang second hearing. August ang nag-file ulit para sa panibagong schedule ng second hearing, pero ang schedule ng second hearing na binigay sa kanila schedule is sa October pa. So 2 buwan schedule. Mabuti na sa akin halos linggo lang. So ngayon, sa second hearing naman, naka-receive ako ng message actually ngayon lang. Hindi na siya sa HRSD, hindi dito sa gaya sa unang hearing na sa ang message is via Webex. Ang MOJ na Ministry of Justice ang nag-chat sa akin. So binigyan ako ng schedule nga ngayong August 26 and Arabic tinranslate ko na ngayong August 26 alas 11 ng tanghali meron na namang ito na yung schedule ng second hearing ko, tapos kailangan ko mag-install ng application na Najis. Kailangan para doon na hindi na siya Webex kundi Najis na sa second hearing. Sana sumipot na yung employer namin. Kahit kung hindi, akyat talaga ang kaso sa MOJ at ang judge na ang sabi kung sino manalo o hindi.